Ang magandang balita tungkol kay Hesukristo ayon kay Marcos. Unang kabanata. Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nang matupad ang isinulat ni Propeta Isaias tungkol sa sinabi ng Diyos sa kaniyang anak. Ipapadala ko ang aking mensahero. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. Maririnig ang kaniyang sigaw sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kaniyang dadaanan. At natupad ito noong dumating si Juan na tagapagbautismo roon sa ilang. Napakaraming tao ang pumunta sa kanya galing sa Jerusalem at sa buong lalawigan ng Judea. Nangaral si Juan sa mga tao, magsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog ng Jordan. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kanyang kinakain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya, may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin, at hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya. Pinabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa banal na Espiritu. Ang pagbautismo at pagtukso kay Jesus. Sa panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret, na sakop ng Galilea, at nagpabautismo kay Juan sa ilog ng Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na Espiritu, tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. At noon din ay pinapunta siya ng banal na Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutokso ni Satanas. May mababangis na hayop doon, pero tinulungan si Jesus ng mga anghel. Tinawag ni Jesus ang 4 na mangingisda. Nang mabilanggo si Juan na tagapagbautismo, pumunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita na mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Isang araw, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon at Andres. Nagahagi sila ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy si Jesus sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang 2 anak ni Zebedee na sina Santiago at Juan na nag-aayos ng kanilang lambat sa bangka nila. Agad silang tinawag ni Jesus. Iniwan nila sa bangka ang ama nilang si Zebedee at ang mga tauhan nila at sumunod kay Jesus. Ang taong sinaniban ng masamang espiritu. Pumunta sina Jesus sa Capernaum. Nang dumating ang araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo at doon ay nangaral si Jesus. Namangha ang mga tao sa mga aral niya dahil nangangaral siya ng may autoridad, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. May isang tao roon na sinasaniban ng masamang espiritu ang biglang nagsisigaw, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos. Pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu. Tumahimik ka at lumabas sa kanya. Pinangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw siya habang lumalabas. Namangha ang lahat ng naroon at sinabi nila sa isa't isa, ano ito? Isang bagong aral na may kapangyarihan. Pati ang masasamang espiritu ay nauutusan niya at sumusunod sila. At mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong Galilea. Maraming pinagaling si Jesus. Mula sa sambahan ng mga Hudyo, pumunta sina Jesus sa bahay ni Simon at Andres. Kasama pa rin nila sina Santiago at Juan. Nakahiga noon ang biyanang babae ni Simon dahil nilalagnat. Sinabi agad nila ito kay Jesus.
Nilapitan ni Jesus ang may sakit, hinawakan ang kamay nito at ibinangon. Biglang nawala ang lagnat ng babae at pinagsilbihan niya sina Jesus. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasaniban ng masamang espiritu. At ang lahat ng tao sa bayang iyon ay nagkatipon-tipon sa harapan ng pinto ng bahay. Maraming may sakit ang pinagaling ni Jesus, anuman ang kanilang karamdaman, at pinalayas din niya ang maraming masamang espiritu. Hindi niya pinayagang magsalita ang masasamang espiritu dahil alam nila kung sino siya. Nangaral si Jesus sa Galilea. Kinabukasan ng madaling araw, bumangon si Jesus at pumunta sa ilang upang manalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang matagpuan nila si Jesus, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Pumunta naman tayo sa mga kalapit bayan para makapangaral din ako roon, dahil ito ang dahilan kung bakit ako naparito sa mundo." Kaya nilibot ni Jesus ang buong Galilea at nangaral siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at nagpalayas ng masasamang espiritu sa mga taong sinaniban ng mga ito. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumuhod ito sa harap niya at nagmakaawang pagalingin siya. Sinabi niya, "Kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako upang maituring akong malinis." Naawa si Jesus sa kanya. Kaya hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." Gumaling agad ang sakit niya at siya ay luminis. Pinaalis siya agad ni Jesus at binilinan, "Huwag mo itong ipagsasabi kahit kanino. Sa halip, pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay na malinis ka na." Pero pagkaalis niya, ipinamalita niya ang nangyari sa kanya. Kaya kumalat ang balitang ito hanggang sa hindi na lantarang makapasok si Jesus sa mga bayan dahil pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Kaya roon na lang siya nanatili sa mga ilang, pero pumupunta pa rin doon ang mga tao mula sa iba't ibang lugar. Ikalawang kabanata. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum. Agad namang kumalat ang balitang naroon siya. Kaya napakaraming tao ang nagtipon doon sa tinutuluyan niya hanggang sa wala ng lugar kahit sa labas ng pintuan. At ipinangaral niya sa kanila ang salita ng Diyos. Habang siya ay nangangaral, may mga taong dumating kasama ang isang paralitikong nasa higaan na buhat-buhat ng 4 na lalaki. Dahil sa dami ng tao, hindi sila makalapit kay Jesus. Kaya binutasan nila ang bubong sa tapat ni Jesus at saka ibinaba ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Narinig ito ng ilang mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo roon. Sinabi nila sa kanilang sarili, "Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Nilalapastangan niya ang Diyos. Walang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang." Nalaman agad ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko, 'Pinatawad na ang iyong mga kasalanan,' o 'Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad'? Ngayon papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako na anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi." Tumayo nga ang paralitiko. Agad na binuhat ang kanyang higaan at lumabas habang nakatingin ang lahat. Namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, "Ngayon lang kami nakakita ng ganito." Tinawag ni Jesus si Levi. Muling pumunta si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Maraming tao ang pumunta roon sa kanya at tinuruan niya ang mga ito. Habang naglalakad siya, nakita niya ang maniningil ng buwis na si Levi na anak ni Alphaeus. Nakaupo siya sa lugar na pinagbabayaran ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Levi at sumunod kay Jesus.
Habang kumakain si Jesus at ang mga tagasunod niya sa bahay ni Levi, maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang kasama nilang kumakain. Dahil marami sa kanila ang sumusunod kay Jesus. May mga pariseyong tagapagturo ng kautusan na naroon. Nang makita nilang kumakain si Jesus kasama ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang mga itinuturing nilang makasalanan, sinabi nila sa mga tagasunod niya, "Bakit kumakain siyang kasama ng mga taong iyan?" Narinig iyon ni Jesus, kaya sinagot niya ang mga ito. Ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan. Ang tanong tungkol sa pag-aayuno. Nang minsang nag-aayuno ang mga tagasunod ni Juan na tagapagbautismo at ang mga pariseyo, lumapit ang ilang mga tao kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga tagasunod ni Juan at ang mga pariseyo, pero ang mga tagasunod nyo ay hindi?" Sumagot si Jesus, "Maaari bang hindi kumain ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno." Sinabi pa ni Jesus, "Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit, dahil uurong ang bagong tela kapag nilabhan at lalo pang lalaki ang punit. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak, at pareho itong hindi na mapapakinabangan. Sa halip inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat." Ang tanong tungkol sa araw ng pamamahinga. Isang araw ng pamamahinga, habang dumadaan sina Jesus sa triguhan, nagsimulang mamitas ng trigo ang mga tagasunod niya. Kaya sinabi sa kanya ng mga pariseyo, "Tingnan mo ang mga tagasunod mo. Bakit nila ginagawa ang ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi nyo ba nabasa sa kasulatan ang ginawa ni David at ng mga kasama niya nang magutom sila at walang makain? Pumasok si David sa bahay ng Diyos noong si Abiatar ang punong pari. Kinain ni David ang tinapay na inihandog sa Diyos at binigyan pa niya ang mga kasamahan niya, kahit na ayon sa kautusan, ang mga pari lang ang may karapatang kumain nito." At sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Ginawa ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa ikabubuti ng araw ng pamamahinga. Kaya ako na anak ng tao ang makapagsasabi kung ano ang nararapat gawin sa araw ng pamamahinga." Ikatlong kabanata. Ang lalaking paralisado ang isang kamay. Muling pumasok si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo. May isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Araw ng pamamahinga noon, kaya binantayang mabuti ng mga pariseyo si Jesus kung pagagalingin niya ang lalaking iyon, upang may maiparatang sila laban sa kanya. Sinabi ni Jesus sa lalaking paralisado ang kamay, "Halika rito sa harapan." Pagkatapos, tinanong niya ang mga pariseyo, "Alin ba ang ipinapahintulot ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay?" Pero hindi sila sumagot. Galit silang tiningnan ni Jesus, pero nalungkot din siya sa katigasan ng kanilang mga puso. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at gumaling ito. Agad na umalis ang mga pariseyo at nakipagpulong sa mga tauhan ni Haring Herodes. Pinag-usapan nila kung paano nila ipapapatay si Jesus. Sinundan ng maraming tao si Jesus sa tabi ng lawa. Pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa tabi ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao na galing sa Galilea, Judea, Jerusalem, Idumea sa kabila ng ilog ng Jordan at sa palibot ng Tyre at Sidon. Dinayo siya ng mga tao dahil nabalitaan nila ang mga ginagawa niya. Dahil sa dami ng tao, nagpahanda ng isang bangka si Jesus sa mga tagasunod niya para may masakyan siya kung sakaling magsiksikan sa kanya ang mga tao. Maraming pinagaling si Jesus, kaya dinumog siya ng lahat ng may sakit para mahawakan man lang siya.
Kapag nakikita siya ng mga taong sinasaniba ng masamang espiritu, lumuluhod sila sa harap niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Pero mahigpit niya silang pinagbawalan na sabihin sa iba kung sino siya. Pumili si Jesus ng 12 apostol. Pagkatapos, umakyat si Jesus sa bundok at tinawag niya ang mga taong nais niyang piliin. At lumapit sila sa kanya. Pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang makasama niya at suguing mangaral. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Ito ang 12 apostol na kanyang pinili. Si Simon na tinawag niyang Pedro, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee. Tinawag niya silang Boanerges na ang ibig sabihin ay mga anak ng kulog, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago na anak ni Alfeus, si Tadeus, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagtraidor kay Jesus ng bandang huli. Si Jesus at si Satanas. Pag-uwi ni Jesus sa bahay na tinutuluyan niya, muling dumating ang napakaraming tao, kaya siya at ang mga tagasunod niya ay hindi man lang nagkaroon ng panahon para kumain. Nang mabalitaan ng pamilya ni Jesus ang mga ginagawa niya, siya'y sinundo nila, dahil sinasabi ng mga tao na nasisiraan na siya ng bait. May dumating namang tagapagturo ng kautusan galing sa Jerusalem at sinabi nila, sinasaniban siya ni Satanas na pinuno ng masasamang espiritu, at ito ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Kaya tinawag ni Jesus ang mga tao at nagsalita siya sa kanila sa pamamagitan ng paghahalintulad. Magagawa ba ni Satanas na palayasin ang mga kampo niya? Kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, babagsak ang kahariang iyon. Ganoon din ang mangyayari sa isang tahanang ang nakatira ay nag-aaway-away. Kaya kung si Satanas at ang mga kampo niya ay nagkakahati-hati at nag-aaway-away, babagsak din siya at hindi na makakabangon pa. Hindi maaaring pasukin ng magnanakaw ang bahay ng malakas na tao kung hindi niya muna ito gagapusin. Ngunit kapag naigapos na niya, maaari na niyang nakawan ang bahay nito. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Lahat ng kasalanan at anumang paglalapastangan sa Diyos ay maaaring mapatawad. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa banal na espiritu ay hindi talaga mapapatawad. Ang ganitong kasalanan ay hindi mapapatawad magpakailanman. Sinabi iyon ni Jesus dahil sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na siya ay may masamang espiritu. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Samantala, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Nakatayo sila sa labas at ipinatawag nila siya. Maraming tao ang nakaupo sa paligid niya. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ipinapatawag kayo." Sumagot si Jesus, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Tiningnan niya ang mga taong nakapalibot sa kanya at sinabi, "Ang mga ito ang aking ina at mga kapatid. Ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid." Ika-4 na kabanata. Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at dahil sa dami ng taong nakapalibot sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon umupo, habang ang mga tao na may nasa dalampasigan. Marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, "Makinig kayo, may isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar, kung saan walang gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Ngunit natuyo rin ito nang masikatan ng araw, at dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. May mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Lumago ang mga damo at natakpan ang mga tumubong binhi, kaya hindi namunga. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa. Tumubo at lumago ang mga ito at namunga. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga. Ang iba'y marami
at ang iba na may napakarami. Pagkatapos sinabi ni Jesus, "Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan. Ang layunin ng mga talinghaga." Nang nakauwi na ang mga tao, tinanong siya ng 12 apostol at ng iba pang mga tagasunod niya kung ano ang kahulugan ng talinghagang iyon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba ay pinapahayag ito sa pamamagitan ng talinghaga, upang matupad ang nakasulat sa kasulatan. Tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. Dahil kung makakaunawa sila, magsisisi sila sa kanilang kasalanan at patatawarin sila ng Diyos." Ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung hindi ninyo nauunawaan ang talinghaga na ito, paano ninyo mauunawaan ang iba ko pang mga talinghaga? Ang inihahasik ng manghahasik ay ang salita ng Diyos. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos, ngunit dumating agad si Satanas at inagaw ang salita ng Diyos na narinig nila. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos at masaya itong tinanggap kaagad. Ngunit hindi taimtim sa puso ang pagtanggap nila, kaya hindi tumatagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig, dahil sa salita ng Diyos na tinanggap nila, tumatalikod sila kaagad sa kanilang pananampalataya. Ang lupang may matitinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang binhi, ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin dito sa mundo, paghahangad na yumaman, at paghahabol sa marami pang mga bagay, nakakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namumunga ang salita sa kanilang buhay. Ngunit ang mabuting lupa na hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumanggap nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga, ang iba'y marami, at ang iba na may napakarami. Ang talinghaga tungkol sa ilaw. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan o ilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip inilalagay ang ilaw sa patungan. Ganoon din naman walang nakatagong hindi malalantad, at walang lihim na hindi mabubunyag. Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan." Sinabi pa niya, "Makinig kayong mabuti sa sinasabi ko. Bibigyan kayo ng Diyos ng pangunawa ayon sa inyong pakikinig, at dadagdagan pa niya ito. Sapagkat ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan ay bibigyan pa ng pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang kaunti niyang naunawaan ay kukunin pa sa kanya." Ang paghahalin tulad sa binhing tumutubo. Sinabi pa ni Jesus, "Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Habang nagtatrabaho siya sa araw at natutulog sa gabi, ang mga binhing inihasik niya ay tumutubo at lumalago kahit na hindi niya alam kung paano. Ang lupa ang nagpapatubo at nagpapabunga sa tanim. Sisibol muna ang mga dahon, saka ang uhay, at pagkatapos ay ang mga butil. At kapag hinog na, inaani ito ng may-ari dahil panahon na para anihin." Ang paghahalin tulad sa buto ng mustasa. Sinabi pa ni Jesus, "Sa ano kaya maitutulad ang paghahari ng Diyos? Sa ano ko kaya ito maihahambing? Katulad ito ng isang buto ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng buto. Ngunit kapag naitanim na at tumubo, nagiging mas mataas ito kaysa sa ibang mga halaman. At kahit ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim ng mga sanga nito." Marami pang talinghaga o mga paghahalin tulad na gaya ng mga ito ang ginamit ni Jesus sa pagtuturo sa mga tao ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangangaral sa mga tao nang hindi gumagamit ng talinghaga, pero ipinapaliwanag naman niya sa mga tagasunod niya kapag sila-sila na lang. Pinatigil ni Jesus ang malakas na hangin at alon. Kinagabihan,
Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Tumawid tayo sa kabila ng lawa." Kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangka ring sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Hinampas ng malalaking alon ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya. "Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo?" Kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, "Tigil, kumalma kayo." Tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Tinanong niya ang mga tagasunod niya, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin?" Takot na takot sila at nag-usap-usap. Sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? 5 kabanata. Pinagaling ni Jesus ang taong sinasaniban ng masamang espiritu. Dumating sila sa kabila ng lawa sa lupain ng mga Geraseno. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking galing sa kuwebang libingan. Ang lalaking ito'y sinasaniban ng masamang espiritu at doon na siya nakatira sa mga libingan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit kadena pa ang gamitin nila. Ilang beses na siyang kinadenahan sa kamay at paa, pero nalalagot niya ang mga ito. Walang nakakapigil sa kanya. Nagsisisigaw siya araw at gabi sa mga libingan at kaburulan at sinusugatan ang sarili ng matatalas na bato. Malayo pa si Jesus ay nakita na siya ng lalaki. Patakbo siyang lumapit kay Jesus at lumuhod sa harapan niya. Sinabi ni Jesus sa masamang espiritu, "Ikaw na masamang espiritu, lumabas ka sa taong iyan." Sumigaw ang lalaki, "Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus na anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa pangalan ng Diyos, huwag mo akong pahirapan." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" Sagot niya, "Kawan, dahil marami kami." At paulit-ulit na nagmakaawa ang masamang espiritu kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa gilid ng burol. Nagmakaawa ang masasamang espiritu na kung maaari ay payagan silang pumasok sa mga baboy. Kaya pinayagan sila ni Jesus. Lumabas ang masasamang espiritu sa lalaki at pumasok sa mga baboy. Nagtakbuhan ang may 2,000 baboy pababa ng burol. Nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng baboy papunta sa bayan at ipinamalita roon at sa mga kalapit-nayon ang nangyari. Kaya pumunta roon ang mga tao para alamin ang tunay na nangyari. Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasaniban ng kawan ng masasamang espiritu. Nakaupo siya at nakadamit at matinuna ang pag-iisip, kaya natakot ang mga tao. Ikinuwento sa kanila ng mga nakakita kung ano ang nangyari sa taong iyon at sa mga baboy. Kaya pinakiusapan nila si Jesus na umalis sa kanilang lugar. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap sa kanya ang lalaking gumaling na isama siya, pero hindi pumayag si Jesus. Sa halip sinabi niya sa lalaki, "Umuwi ka sa pamilya mo at sabihin mo sa kanila ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano kanya kinaawaan." Kaya umalis ang lalaki at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At namangha ang lahat ng nakarinig tungkol sa nangyari. Ang anak ni Jairus at ang babaeng dinudugo. Nang bumalik si Jesus sa kabila ng lawa, napakaraming tao ang nagtipon doon sa kanya. Pumunta rin doon si Jairus na namumuno sa sambahan ng mga Hudyo. Pagkakita niya kay Jesus, lumuhod siya sa paanan nito at nagmakaawa. "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung pwede po sana, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya para gumaling siya at mabuhay." Sumama sa kanya si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao na nagsisiksikan sa kanya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Maraming hirap ang dinanas niya sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Naubos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot, pero sa halip na gumaling, ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Nabalitaan niya ang mga himalang ginagawa ni Jesus,
kaya nakipagsiksikan siya sa mga tao upang mahipo man lang ang damit ni Jesus. Naisip kasi ng babae, mahipo ko lang ang damit niya, ay gagaling ako. Nang mahipo nga niya ang damit ni Jesus, biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Agad namang naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya. Kaya lumingon siya at nagtanong, "Sino ang humipo sa damit ko?" Sumagot ang mga tagasunod niya, "Sa dami po ng mga taong sumisiksik sa inyo, bakit pa kayo nagtatanong kung sino ang humipo sa inyo?" Pero patuloy siyang tumingin sa paligid para makita kung sino ang humipo sa kanya. Alam ng babae kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Ipinagtapat niya ang katotohanan kay Jesus. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa. Magaling ka na." Habang kausap pa ni Jesus ang babae, dumating ang ilang tao mula sa bahay ni Jairus. Sinabi nila kay Jairus, "Patay na po ang anak ninyo. Huwag niyo nang abalahin ang guro." Pero hindi pinansin ni Jesus ang sinabi nila. Sa halip sinabi niya kay Jairus, "Huwag kang matakot. Manampalataya ka lang." Hindi pinayagan ni Jesus ang mga tao na sumama sa kanya sa bahay ni Jairus. Sa halip, si Pedro at ang magkapatid na sina Santiago at Juan lang ang isinama niya. Pagdating nila roon, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga umiiyak at may mga humahagulgol. Pumasok siya sa bahay at sinabi niya sa mga tao, "Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lang." Pinagtawanan siya ng mga tao, kaya pinalabas niya silang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 niyang tagasunod. Pagkatapos, pumasok sila sa kwartong kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya sa kamay ang bata at sinabi, "Talitha kum," na ang ibig sabihin ay, "Nene, bumangon ka." Bumangon naman agad ang bata at nagpalakad-lakad. 12 taon na noon ang bata. Labis ang pagkamangha ng mga tao sa nangyari, pero mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag ipagsabi kahit kanino ang nangyari. Pagkatapos, sinabihan sila ni Jesus na bigyan ng makakain ang bata. Ika-6 na kabanata. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Umalis si Jesus sa lugar na iyon at umuwi sa sarili niyang bayan. Kasama niya ang kanyang mga tagasunod. Pagdating ng araw ng pamamahinga, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo at nagturo roon. Nagtaka ang maraming taong nakikinig sa kanya. Sinabi nila, "Saan kaya niya nakuha ang karunungang iyan? At ano ang karunungang ito na ibinigay sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Hindi ba't siya ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Hindi ba't ang mga kapatid niyang babae ay dito rin nakatira sa atin?" At hindi siya pinaniwalaan. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at mga kamag-anak at mga kasambahay." Yan ang dahilan kung bakit hindi siya nakagawa ng mga himala roon, maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kamay at pinagaling. Nagtaka siya sa kawalan nila ng pananampalataya sa kanya. Sinugo ni Jesus ang 12 apostol. Nilibot ni Jesus ang mga kanayunan at nangaral sa mga tao. Tinawag niya ang 12 apostol at sinugo sila ng 2. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. At ibinilin niya sa kanila, "Huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakbay kahit pagkain, pera o bag, maliban sa isang tungkod. Pwede kayong magsuot ng sandalyas, pero huwag kayong magdala ng bihisan. Kapag pinatuloy kayo sa isang bahay, doon na lang kayo manatili hanggang sa pag-alis ninyo sa lugar na iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan ng mga tao sa isang lugar, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila." Kaya umalis ang 12 at nangaral sa mga tao na dapat nilang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming masamang espiritu at maraming may sakit ang pinahiran nila ng langis at pinagaling. Ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo.
Nabalitaan ni Haring Herodes ang tungkol kay Jesus dahil kilalang-kilala na siya kahit saan. May mga nagsasabi, siya ay si Juan na tagapagbautismo na muling nabuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. Ang sabi naman ng iba, siya ay si Elias. At may mga nagsasabi rin na siya ay isang propeta, na tulad ng mga propeta noong unang panahon. Pero nang mabalitaan ni Herodes ang mga sinabing iyon ng mga tao, sinabi niyang, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko ng ulo. Ipinahuli noon ni Herodes si Juan at ipinabilanggo, dahil tinutuligsa ni Juan ang relasyon niya kay Herodias. Si Herodias ay asawa ng kapatid ni Herodes na si Felipe, pero kinuha siya ni Herodes bilang asawa. Laging sinasabihan ni Juan si Herodes na hindi tama na kunin niya ang asawa ng kanyang kapatid. Kaya nagkimkim ng galit si Herodias kay Juan at gusto niya itong ipapatay, pero hindi niya magawa dahil ayaw pumayag ni Herodes. Takot si Herodes kay Juan dahil alam niyang matuwid at mabuting tao si Juan. Kaya ipinagtatanggol niya ito. Kahit nababagabag siya sa mga sinasabi ni Juan, gustong-gusto pa rin niyang makinig dito. Pero sa wakas ay dumating din ang pagkakataong hinihintay ni Herodias. Kaarawan noon ni Herodes at nagdaos siya ng malaking handaan. Inimbitan niya ang mga opisyal ng Galilea, mga commander ng mga sundalong Romano at iba pang mga kilalang tao roon. Nang oras na ng kasiyahan, pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga bisita niya. Kaya sinabi ni Herodes sa dalaga, humingi ka sa akin ng kahit anong gusto mo at ibibigay ko. At sumumpa pa siya na ibibigay niya sa dalaga kahit ang kalahati pa ng kanyang kaharian. Lumabas muna ang dalaga at tinanong ang kanyang ina kung ano ang hihilingin niya. Sinabihan siya ng kanyang ina na hingin ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Kaya dali-daling bumalik ang dalaga sa hari at sinabi, gusto ko pong ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang bandehado. Labis itong ikinalungkot ng hari, pero dahil nangako siya sa harap ng mga bisita niya, hindi siya makatanggi sa dalaga. Kaya pinapunta niya agad sa bilangguan ang isang sundalo upang dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Pumunta ang sundalo sa bilangguan at pinugutan ang ulo si Juan. Inilagay niya ang ulo sa bandehado at ibinigay sa dalaga. At ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ng mga tagasunod ni Juan ang nangyari, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Pinakain ni Jesus ang 5,000 tao. Bumalik ang mga apostol na inutusan ni Jesus na mangaral at ikinuwento nila sa kanya ang lahat ng ginawa at ipinangaral nila. Dahil sa dami ng mga taong dumarating at umaalis, wala na silang panahon kahit kumain man lang. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, iwan muna natin ang mga taong ito. Pumunta tayo sa ilang para makapagpahinga. Kaya sumakay sila sa isang bangka at pumunta sa isang ilang. Pero marami ang nakakita at nakakilala sa kanila noong umalis sila. Kaya mabilis namang naglakad ang mga tao mula sa iba't ibang bayan papunta sa lugar na pupuntahan ni na Jesus. At nauna pa silang dumating doon. Kaya nang bumaba si Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Naawa siya sa kanila dahil para silang mga tupa na walang pastol. Kaya tinuruan niya sila ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, nasa ilang po tayo at malapit ng gumabi. Paalisin niyo na po ang mga tao nang makapunta sila sa mga karatig nayon at bukid para makabili ng pagkain. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, kayo ang magpakain sa kanila. Sumagot sila, aabutin po ng 8 buwang sahod ang gagastusin para sa kanila. Bibili po ba kami ng ganoong halaga ng tinapay para ipakain sa kanila? Tinanong sila ni Jesus, ilan ba ang dala ninyong tinapay? Sige, tingnan nga ninyo. Tiningnan nga nila at sinabi kay Jesus, mayroon po tayong 5 tinapay at 2 isda. Pagkatapos, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na paupuin ng grupo-grupo ang mga tao sa damuhan. Kaya umupo nga sila ng grupo-grupo, tig-100 at tig-50 bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos,
hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya para ipamigay sa mga tao. Ganoon din ang ginawa niya sa isda. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang tinapay at isda at nakapuno sila ng 12 basket. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay 5,000. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa bayan ng Betsaida sa kabila ng lawa, habang pinapauwi niya ang mga tao. Nang makaalis na ang mga tao, umakyat siya sa isang bundok upang manalangin. Nang gumabi na, nasa laot na ang bangka at siya na lang ang naiwan. Nakita niyang hirap sa pagsagwa ng mga tagasunod niya dahil salungat sila sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan na lang sana niya sila, pero nakita siya ng mga tagasunod niya na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot sila at nagsigawan dahil akala nila ay multo siya, pero nagsalita agad si Jesus. Ako ito, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at biglang tumigil ang malakas na hangin. Namangha sila ng husto dahil hindi pa rin sila nakakaunawa kahit nakita na nila ang himalang ginawa ni Jesus sa tinapay. Ayaw nilang maniwala dahil matigas ang puso nila. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret. Nang makatawid na sila sa lawa, dumating sila sa Genesaret at doon nila idinaong ang bangka. Pagbaba nila, nakilala agad si Jesus ng mga tao roon. Kaya nagmamadaling pumunta ang mga tao sa mga karatig lugar. Inilagay sa mga higaan ng mga may sakit at dinala kay Jesus saan man nila mabalita ang naroon siya. Kahit saan siya pumunta, sa nayon, sa bayan o sa kabukiran, dinadala ng mga tao ang mga may sakit sa kanila sa mga lugar na pinagtitipunan ng mga tao. Nagmamakaawa sila kay Jesus na kung maaari ay pahipuin niya ang mga may sakit kahit man lang sa laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng nakahipo ay gumaling. 7 Kabanata. Ang mga tradisyon. May mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na dumating galing sa Jerusalem at nagtipon sa paligid ni Jesus. Napansin nila na ang ilan sa mga tagasunod ni Jesus ay hindi naghugas ng kamay bago kumain. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay bilang pagsunod sa tradisyon ng kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang nabili sa palengke nang hindi muna nila ginagawa ang ritual ng paglilinis. Marami pa silang mga tradisyong tulad nito, gaya ng paghuhugas ng mga kopa, pitsel, at lutoang tanso. Kaya tinanong siya ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sinusunod ng mga tagasunod mo ang mga tradisyon ng ating mga ninuno? Hindi sila naghuhugas ng kamay bago kumain. Mga kaibigan, salamat sa suporta ninyo. Ito na ang pinakabagong tablet ng Temu na may 10% discount. Boss, thank you, boss. Inom ka muna. Thank you! Sa lahat ng nanonood ngayon. Ng ating mga ninuno, hindi sila naghuhugas ng kamay bago kumain. Sinagot sila ni Jesus, tamang-tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo na mga pakitang tao. Ayon sa sinulat niya, sinabi ng Diyos na, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, dahil ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, mahusay kayo sa pagpapawalang bisa sa mga utos ng Diyos para masunod ninyo ang inyong mga tradisyon. Halimbawa na lang, sinabi ni Moises, igalang ninyo ang inyong mga magulang, at ang lumapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. Pero itinuturo nyo naman na kapag sinabi ng isang anak sa mga magulang niya na ang tulong na ibibigay niya sana sa kanila ay korban, ang ibig sabihin, nakalaan na sa Diyos, hindi na siya obligadong tumulong pa sa kanila. Pinapawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng mga tradisyong minana ninyo sa inyong mga ninuno.
At marami pa kayong ginagawa na tulad nito. Ang nagpaparumi sa tao. Muling tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat sa akin at unawain ang sasabihin ko. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas sa kanya. Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan." Pagkatapos, iniwan niya ang mga tao at pumasok sa bahay. Nang nasa loob na siya, tinanong siya ng mga tagasunod niya kung ano ang ibig sabihin ng talinghaga na iyon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Bakit? Hindi nyo pa rin ba naiintindihan? Hindi nyo ba alam na anumang kainin ng tao ay hindi nakakapagparumi sa kanya? Sapagkat anuman ang kainin niya ay hindi naman sa puso pumupunta, kundi sa kaniyang tiyan, at idudumi rin niya iyon." Sa sinabing ito ni Jesus, ipinahayag niya na lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Sinabi pa ni Jesus, "Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya na gumawa ng sexual na imoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang, at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang pananampalataya ng babaeng hindi Hudyo. Umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre. Pagdating niya roon, tumuloy siya sa isang bahay. Ayaw sana niyang malaman ng mga tao na naroon siya, pero hindi rin niya ito naitago. Sa katunayan, nalaman agad ito ng isang ina na may anak na babaeng sinaniban ng masamang espiritu. Ang babaeng ito ay taga-Phoenicia na sakop ng Syria at Griego ang kanyang salita. Pinuntahan niya agad si Jesus at nagpatira pa sa paanan nito at nagmamakaawang palayasin ng masamang espiritu sa kanyang anak. Pero sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan. Dapat munang pakainin ng mga anak dahil hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso. Sumagot ang babae, "Tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga mumo na nailalaglag ng mga anak." Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, "Dahil sa sagot mong iyan, maaari ka nang umuwi. Lumabas na sa anak mo ang masamang espiritu." Umuwi nga ang babae at nadatna ng anak niya sa higaan, at wala na nga ang masamang espiritu sa kanya. Pinagaling ni Jesus ang isang pipit bingi. Pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tyre, dumaan siya ng Sidon at umikot sa lupain ng Decapolis at pagkatapos ay tumuloy sa lawa ng Galilea. Doon dinala sa kanya ng mga tao ang isang lalaking pipit bingi. Nakiusap sila na ipatong ni Jesus ang mga kamay niya sa lalaki. Inilayo muna ni Jesus ang lalaki sa mga tao. Pagkatapos, ipinasok niya ang kanyang mga daliri sa mga tainga ng lalaki. Saka dinuraan ang kanyang mga daliri at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, "Ephata," na ang ibig sabihin, "Mabuksan ka." Pagkatapos nito, nakarinig na ang lalaki at nakapagsalita ng maayos. Pinagbilinan niya ang mga tao na huwag ipamalita ang nangyari. Pero kahit pinagbawalan sila, lalo pa nila itong ipinamalita. Manghang-mangha ang mga tao. At sinabi nila, napakagaling ng ginawa niya. Kahit mga pipit bingi ay nagagawa niyang pagalingin. 8 kabanata. Ang pagpapakain sa 4,000. Pagkatapos ng ilang araw, muling nagtipo ng maraming tao sa kinaroroonan ni Jesus. Nang wala na silang makain, tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Naaawa ako sa mga taong ito. 3 araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko naman sila ng gutom, baka himatayin sila sa daan dahil malayo pa ang pinanggalingan ng iba sa kanila." Sumagot ang mga tagasunod niya, "Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito sa ilang para sa ganito karaming tao?" Tinanong sila ni Jesus, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Sinabi nila, 7 po.
Pinaupo ni Jesus ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya para ipamigay sa mga tao. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Pinasalamatan din iyon ni Jesus at iniutos na ipamigay din sa mga tao. Kumain sila at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 7 basket. Ang bilang ng mga taong kumain ay mga 4,000. Pagkatapos ay pinauwi na ni Jesus ang mga tao at agad siyang sumakay sa bangka kasama ang mga tagasunod niya at pumunta sila sa Dalmanuta. Humingi ng himala ang mga Pariseo. Pagdating nila roon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Gusto nilang subukin siya, kaya hiniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na sugo nga siya ng Diyos. Pero napabuntong hininga si Jesus at sinabi, "Bakit nga ba humihingi ng himala ang mga tao sa panahong ito? Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang anumang himalang ipapakita sa inyo." Pagkatapos, iniwan niya sila. Sumakay ulit siya sa bangka at tumawid sa kabila ng lawa. Ang pampaalsa ng mga Pariseo at ni Haring Herodes. Nakalimutan ng mga tagasunod ni Jesus na magdala ng tinapay. Iisa lang ang baon nilang tinapay sa bangka. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo at ni Haring Herodes." Nag-usap-usap ang mga tagasunod ni Jesus. Akala nila, kaya niya sinabi iyon ay dahil wala silang dalang tinapay. Alam ni Jesus kung ano ang pinag-uusapan nila kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nagtatalo-talo na wala kayong dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaunawa? Hindi ba ninyo ito naiintindihan? Matigas pa rin ba ang mga puso ninyo? May mga mata kayo pero hindi kayo makakita. May mga tainga kayo pero hindi kayo makarinig. Nakalimutan nyo na ba ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang basket ang natira?" Sumagot sila, 12 po. Nagtanong pa si Jesus, "At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 tao, ilang basket ang natira?" Sumagot sila, 7 po. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi nyo pa rin ba naiintindihan ang sinabi ko tungkol sa pampaalsa?" Pinagaling ni Jesus ang lalaking bulag sa Betsaida. Pagdating nila sa Betsaida, may mga taong nagdala ng isang lalaking bulag kay Jesus. Nagmakaawa sila na kung maaari ay hipuin niya ang bulag upang makakita. Kaya inakay ni Jesus ang bulag palabas ng Betsaida. Pagdating nila sa labas, dinuraan niya ang mga mata ng bulag. Pagkatapos, ipinatong niya ang kamay niya sa bulag at saka nagtanong, "May nakikita ka na ba?" Tumingala ang lalaki at sinabi, "Nakakakita na po ako ng mga tao, pero para silang mga punong kahoy na lumalakad." Kaya muling ipinatong ni Jesus ang mga kamay niya sa mata ng bulag. Pagkatapos, tumingin ulit ang lalaki at lumiwanag ang kanyang paningin. Bago siya pinauwi ni Jesus ay binilinan siya, "Huwag ka nang bumalik sa Betsaida." Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Pagkatapos, pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa mga nayon na sakop ng Cesarea Filipos. Habang naglalakad sila, tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "May mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias. At ang iba na may nagsasabing isa po kayo sa mga propeta." Tinanong sila ni Jesus, "Pero para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Kristo." Sinabihan sila ni Jesus na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Ang unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Nagsimulang mangaral si Jesus sa mga tagasunod niya na siya na anak ng tao ay kailangang dumanas ng maraming paghihirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Ipapapatay nila siya, pero sa 3 araw ay muling mabubuhay. Ipinaliwanag niya ang lahat ng ito sa kanila. Nang marinig iyon ni Pedro,
Dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan. Pero humarap si Jesus sa mga tagasunod niya at saka sinabi kay Pedro, "Lumayo ka sa akin, Satanas! Ang iniisip mo ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon sa kalooban ng tao." Pagkatapos, tinawag niya ang mga tao pati na ang mga tagasunod niya at pinalapit sa kanya. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Kung ako at ang mga aral ko ay kakahiya ni numan sa panahong ito, na ang mga tao'y makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito na taglay ang kapangyarihan ng aking Ama at kasama ang mga banal na anghel.